Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay tatalakayin po natin kung ano yung mga rason na magtatae yung ating mga biik. Lalo na po yung mga bagong silang mga ka-farmers. Meron kasi tayong isang ka-farmer, merong problemang ganito mga ka-farmers. So i-share ko rin sa inyo para at least yung mga ka-farmers natin na baguhan pa po sa pag-aalaga ng mga baboy, lalo na po yung mga biik, ay at least makatutulong din ito sa inyo mga ka-farmers. So, ang unang rason po mga ka-farmers na magtatae po ang ating mga biik ay kung maginaw po ang panahon. Dahil kapag maginaw ang panahon mga ka-farmers, so automatic po yan, maginaw yung paligid. Lalo na po yung may mga kulungan na tulad sa amin mga ka-farmers na open lang po, wala siyang dingding. Ayan, makapasok lang po yung hangin. So, possible po talaga nagiginawin yung ating mga biik. Lalo na kapag mga maliliit pa mga ka-farmers at hindi pa masyadong mataba, so possible po talaga yan nagiginawin. At isa po sa epekto kapag giginawin ang ating mga biik ay magbasa po ang dumi nito mga ka-farmers. In fact, ito sila, nagtatae po sila mga ka-farmers noong ilang araw din na umuulan dito sa amin mga ka-farmers. Buti nga ngayon ay nakakita na tayo ng init. So at least hindi na sila masyadong giniginaw. At ngayon mga ka-farmers, so ang ginagawa namin, dahil hindi namin agad ininjikan ng antibiotic sapagkat inaalam po muna namin kung ano ba yung possible na reason kung bakit sila nagtatae. Kasi once mag-inject tayo ng antibiotic pero hindi pala dahil sa bacteria yung pagtatae nila, so hindi din effective yung ating ini-inject na gamot. So kailangan talaga nating alamin kung ano ba yung rason kung bakit sila nagtatae mga ka-farmers. At yung nakita po naming rason ay malamig ang panahon. So ang ginagawa po namin ay nilalagyan po namin ulit ng brooding lamp mga ka-farmers. Yung 100 watts na incandescent bulb. Para at least meron po silang init na makukuha mga ka-farmers at makatutulong po para makapag-produce ng init ang kanilang katawan. Aside sa brooding lamp, kailangan din na i-maintain natin na dry yung area ng ating mga biik kapag malamig ang panahon mga ka-farmers para hindi sila mabasa at hindi po malamigan. So, yan po ang first reason na magiging basa ang dumi ng ating mga biik. Yung ikalawa po mga ka-farmers ay posible din na bacteria or yung mga mikrobyo mga ka-farmers. Dahil merong mga iba't ibang paraan or iba't ibang mga ways kung paano makapasok ang mikrobyo sa tiyan ng ating mga biik. Itong ganito na nagsusupa sa kanilang mama pig, posible na makakuha sila doon sa dedi ni mama pig mga ka-farmers, lalo na kapag hindi malinis yung dedi ni mama pig. Madumi po. So, ang mangyayari, once magdedi sila, so matake in talaga nila yung bacteria. Lalo na kapag wala silang masyadong protection sa kanilang tiyan. Yung ganito kalit na mga biik, very sensitive po yan mga ka-farmers. So, yan po ang dapat nating ingatan. So, as much as possible, linisin po natin yung dedi ni mama pig para kung magdedi sila, hindi nila take in din yung mga dumi mga ka-farmers. Yung mikrobyo, if ever mikrobyo po ang rason na nagtatae ang inyong mga biik, magamot po natin yan ng mga either powder na mga gamot sa pagtatae or yung injectable mga ka-farmers. Meron din akong yung oral drops natin, yung Scorlac. Ito siya mga ka-farmers. Ayan. Drops lang to, so mas convenient siya kapag maliliit pa yung ating mga biik dahil mas easier siya. I-drop lang natin yan sa kanilang bibig. Pero ganitong malaki na mga ka-farmers, pwede naman siya. Pero para sa akin, mas madali po yung injectable. Dapat mag-inject po tayo kasi malaki na sila mga ka-farmers. Lagi na kasi silang gumagalaw. So, mas mabuti na inject directly. Yung sa injectable, mas direct din siya sa bloodstream mga ka-farmers. Kaya no wonder na mas madali din yung treatment ng pagtatae mga ka-farmers. So, sa injectable, ang gamit po namin ay Terramycin LA or Alamycin LA mga ka-farmers. Yung dati pa, Terramycin LA yung gamit namin. So, mas mahal kasi siya compared sa
Alamycin. So, we tried Alamycin mga ka-farmers, and so far, okay din ang Alamycin kasi the same po sila na long-acting. So, yan po mga ka-farmers, kapag yung rason ng pagtatai ng ating mga biik ay mikrobyo. So, kailangan natin yan bigyan ng antibiotic. Then, sa powder, pwede din, ang gamit namin ay Scourex po mga ka-farmers. Then, meron ding Apralite, pero di kami gumagamit ng Apralite. Yung usual po talaga namin ginagamit ay Scourex. Kasi, for me, subok ko na siya at mas madali po yung treatment niya mga ka-farmers. So, ilagay ko na lang po yung link ng Scourex, link ng Alamycin, at link ng Scorlac mga ka-farmers para if ever gusto nyo pong bumili, pwede nyo pong i-click whichever po ang gusto ninyong gamitin. Kung saan po kayo mas convenient. Kung mas convenient po kayo sa drops, pwede kayo sa Scorlac. Kung convenient naman kayo sa injectable, pwede din sa Alamycin. At kung convenient naman kayo sa powder, pwede din ang Scourex mga ka-farmers. Or Apralite. Ilalagay ko lang po ang link ng lahat ng mga yan para at least meron po kayong makuha mga ka-farmers or alam nyo po kung saan kayo bumili. So, yan po mga ka-farmers, yung mga kadalasang rason na magtatai yung ating mga biik. Ang una ay kapag malamig ang panahon. Ikalawa, dahil sa bacteria. At yung pangatlo mga ka-farmers ay kapag ma-overfeed po sila. So, yung overfeeding mga ka-farmers, very common po yan, lalo na kapag yung ating mga biik ay bago pa nating tinuturuan na kumain or yung mga bagong walay mga ka-farmers. Dahil meron tayong feeding guide na sinusunod. Pero hindi ibig sabihin na kung yung feeding guide natin, ganyan kadami ang sinasabi, susundin din natin dahil meron ding tendency na magtatai sila dahil overfeed mga ka-farmers. Iba't iba kasi ang tiyan ng ating mga biik. So, merong iba na sanay na kumain ng marami at meron ding iba na para lang sila sa kakaunti-kaunti mga ka-farmers pero madalas po yung pagbibigay natin ng pagkain. So, dito sa amin, para sure po talaga mga ka-farmers, kapag maliit pa, ang ginagawa po namin ay madalas yung pagbibigay namin ng pakaunti-kaunting pagkain. So, nasa 5 to 6 times a day kami magbibigay mga ka-farmers sa kanila kapag ganitong mga maliliit pa at bagong walay pa. In short, yung mga nasa pre-starter stage pa mga ka-farmers. Dahil hindi pa po ganyan katibay yung kanilang tiyan. So, kailangan po talaga natin na hindi sila madaliin or hindi sila pakainin natin ng marami. I know there are other hog raisers na magsasabi po sila na meron ngang iba na naka-only feeding pa. So, hindi kasi natin alam kung paano nila yan ginagawa, paano nila tinetrain yung kanilang mga baboy. So, mag-stick po muna tayo kung ano yung nakasanayan natin. Dahil once i-try mo rin na mag-only feeding ka like what others did, paano na mga ka-farmers kung yung mga biik natin hindi sanay yung kanilang tiyan? So, possible na magtatae. At kung hindi natin maagapan agad, ay syempre, mababansot po yan mga ka-farmers. So, once overfeeding po, ang gawin lang po natin ay reduce feeding po talaga tayo niyan mga ka-farmers. Kasama na po dyan yung tubig. Dapat yung mga biik pa, mga maliliit pa, limited po talaga yung tubig na ipapainom natin mga ka-farmers. Yung sa akin, kaunting-kaunti lang muna yung pinapainom ko kasi sa ngayon, nagdedi pa sila kay Mama Pig. Pero once may transfer na natin siya dito sa ating kulungan, meron yung drinker, so at least anytime they want to drink, makainom na po sila mga ka-farmers. So, pag nasa tamang edad na rin po sila. Takot din kasi ako mga ka-farmers na pag ma-over din sila sa water, kasama na po dyan yung overfeeding dahil masyado silang busog. So, ang mayayari ay basang-basa din yung dumi nila. So, yan po yung mga nakikita naming rason na magtatae po yung ating mga biik. So, yan po ang iniiwasan namin mga ka-farmers. So, para sa ating mga ka-farmers na baguhan pa po sa pag-aalaga ng baboy, lalo na kapag mga biik, mas mabuti po na iwasan po natin ang mga ganito. Yung una ay
kailangan na i-maintain natin yung normal na temperatura sa paligid ng ating mga baboy at i-keep natin na dry yung area nila. Ikalawa, kailangan na malinis po yung dedi ni Mama Pig or wala silang mainom na mga marumi or makain na maruming bagay mga ka-farmers. At yung ikatlo ay dapat po na iwasan natin na overfeeding dahil ito po sila ang posibleng cause na magtatai ang ating mga biik. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.